Noong 1982, ang isang tahimik na nayon sa South Korea ay naging sentro ng isang karumal-tumal na krimen na kagagawan ng isang pulis kung saan 56 ang namatay at 35 ang sugatan sa nasabing insidente ng dahil lang sa langaw. Siya si Woo Bong-kun, 27 taong gulang, na ipinanganak noong November 5, 1955 sa Choryang, malapit sa distrito ng Dong. Ang kanyang ama ay isang pulis na kanyang sinundan ang yapak. Kaya naman pinili niyang magserbisyo sa Republic of Korea Marine Corps hanggang 1978 kung saan kinilala siya bilang isang skilled marksman. Noong 1981, si Woo Bong-kun ay naging police officer at dahil sa galing niya sa paggamit ng baril, kinuha siya bilang isang gwardiya sa Blue House kung saan naninirahan ang presidente ng South Korea. Ngunit dahil sa pagkahilig nito sa alak at pagiging mainitin ang ulo, inilipat siya sa Kongyo Village bilang isang mapapangranggong pulis. Ayon sa mga kasamahan niya sa trabaho, mabait naman si Woo Bong-kun at hindi naman nagpapakita ng agresibong pag-uugali maliban na lang kung ito ay nakainom na ng alak. Hapon ng April 26, 1982, habang nagpapahinga si Woo Bong-kun sa duyan, ay lumapit ang kanyang kasintahan na si Chon Mal-sun. Dahil may dumapong langaw sa dibdib ni Woo Bong-kun, agad naman itong hinampas ni Chon Mal-sun gamit ang pamatay langaw. Dahil sa paghampas ng kanyang kasintahan, nagising at naalimpungatan si Woo Bong-kun. Galit na galit ito at doon na nagsimula ang pagtatalo ng dalawa. Matagal nang napapansin ni Chang Mal-sun na may kakaiba sa kanyang kasintahan. Masyado itong iritable, agresibo at madaling magalit. Pagkatapos nila mag-away, umalis agad si Woo Bong-kun at pumunta sa istasyon ng pulis kung saan siya ay nagtatrabaho at nag-report for duty bandang 4:00 ng hapon. Umalis lang rin naman ito at ayon sa mga nakakita, naglasing ito ng sobra. Umuwi naman ito mga bandang 7:00 ng gabi. Ngunit hindi para magpahinga o matulog, kundi para bugbugin at saktan ang kanyang kasintahan. Walang awang sinuntok, sinipa at hinampas ng upuan si Chang Mal-sun. Sa pag-aakalang wala na itong buhay, umalis si Woo Bong-kun at bumalik sa police station. Dito na nagsimula ang kanyang paghahasik ng laking sa kanyang lugar. Nagtungo si Woo Bong-kun sa armory ng kanilang police station. Kinuha niya agad ang 2 M2 carbine at 7 granada. Swinerte siya sa oras na yon dahil wala ang kanyang mga kasamahan na pulis na nagpapantay sa armory dahil may pagpupulong na naganap. Kaya naman malaya siyang nakakuha ng mga armas. Pero ayon sa iba, tinakot niya ang mga gwardya kaya naman madali niyang nakuha ang mga armas. Ang unang naging biktima ni Woo Bong-kun ay isang lalaki, 27 taong gulang na si Chin Tae na nakaupo lang sa labas ng kanilang istasyon. Walang kamalay-malay ang binata nang paputukan ito ng baril. Pagkatapos nito, pumasok naman si Woo Bong-kun sa isang post office at pinagbabaril ang 3 phone operator. Pinutol niya din ang linya ng telepono para makasiguro na walang may makakatawag sa mga pulis o kaya ng emergency services. Sunod niyang pinuntahan ang Torongni na kung saan ay binato niya agad ang granada sa mga taong namimili sa palengke. Nakapatay agad siya ng 6 na tao. Napuruan din ang kanyang kasintahan na akala niya ay napatay niya na sa bugbog. Narinig pala nito ang mga putok ng baril sa Torongni kaya niya ito pinuntahan. Ngunit sa kasamaang palad ay napuruan ulit siya ni Woo Bong-kun.
Mula doon ay nagpalipat-lipat siya ng lugar at nang himasok ng mga bahay. Nanakot ng mga pamilya sa mga bahay na kanyang pinapaputukan at ginagamit niya ang kanyang pagkapulis para magdulot ng takot sa mga tao. Bandang 10:30 ng gabi, ginawa niyang hostage si Kim Ju-dong. 18 taong gulang, pumunta siya sa Ongyeri at inutusan niya itong bumili ng soft drinks sa isang grocery store na pagmamay-ari ni Shin Woo-do, 52 taong gulang. Nang makabalik si Kim Ju-dong at makuha ang soft drinks, pinagbabaril niya ito at inatake ang may-ari ng grocery store at ang pamilya nito. Hindi nakaligtas ang asawa ng may-ari ng grocery store at ang 2 nitong anak. Nakatakas si Shin Woo-do kahit may tama na sa binti. Si Woo Bong-kun naman ay nagpatuloy sa pamamaril sa mga inosenteng tao. Humigit kumulang 18 katao ang napatay niya bago siya pumunta sa Pyeongchon-ni. Pagdating sa Pyeongchon-ni, may pinatay ulit siyang isang pamilya na sa oras na iyon ay natutulog na. Pagkatapos ay may pinuntahan siyang bahay kung saan ay may burol na nagaganap. Nang makita siya ng may-ari ng bahay ay agad itong tinanong kung ano ang nangyayari. Sinagot naman siya ni Woo Bong-kun na may mga namataang espiya galing sa North Korea. Inimbitahan siya ng may-ari ng bahay para maghapunan at doon si Woo Bong-kun naglapas ng hinaing sa kanyang sinapit. Nagreklamo siya tungkol sa maliit na sweldo at ang pagkakalipat niya sa Kongyo galing sa Pusan at ang pagbaba sa kanya ng ranggo. Ngunit pagkatapos niya ito ibahagi sa mga kasama sa bahay na iyon, nagpaputok na naman siya dahil sinabihan siya ng isang bisita na mukhang hindi totoo ang kanyang gamit na baril. Pagkatapos niya magpaputok sa bahay na iyon ay namaril siya sa kalsada ng mga walang kamuwang-muwang na mga tao. Sa kabuuan, 24 na ang napatay niya sa bayan na yun. Unang bahagi pa lang ng pamamaril ni Woo Bong-kun ay naalerto na ang mga pulis, ngunit inabot sila ng halos 1 oras para makatipon ng 37 pulis upang rumisponde at tugisin ang gunman na si Woo Bong-kun. Ang mga pulis sa Seoul ay hindi agad naabisuhan hanggang sa inabot ng mga 1:00 ng madaling araw. Si Woo Bong-kun ay nakahanap ng isang farmhouse na pagmamay-ari ng isang 68 taong gulang na si So In-soo, mga 4 na kilometro mula sa kanilang police station. Nang pinasok si Woo Bong-kun sa bahay, doon niya na sinabi na may hinahabol siya na isang komunista at dapat silang magtipon-tipon sa sala dahil proprotektahan niya sila. Nang magtipon na ang pamilya ng matanda, agad itong ginawang hostage ni Woo Bong-kun. Pagkalipas ng 2 oras ay dumating ang mga pulis at pinaligiran ang bahay. Kinuha ni Woo Bong-kun ang 2 granada at binasabog ito. Dahil doon ay napatay ang pamilya ni So In-soo kasama na si Woo Bong-kun. Nabuhay si So In-soo ngunit siya ay nagtamo ng malalang mga sugat. Pagkatapos ng nangyari ay agad pumasok ang mga pulis sa bahay at doon nila kinumpirma na kasama si Woo Bong-kun sa mga nasawi. Tinatayang 56 na katao ang namatay kasama na ang batang natamaan din ng bala na kinalaunan ay namatay ilang linggo pagkatapos ng insidente at umabot naman sa 35 katao ang labis na nasugatan. Sa kabutihang palad ay nabuhay ang kasintahan ni Woo Bong-kun na si Chang Mal-sun. Kahit na madami itong tinamong sukat at bugbog galing sa kanyang kinakasama, sinabi niya na kaya nagkakaganon ang kanyang kasintahan ay dahil nakakaranas ng inferiority complex
o mababang pagtingin sa sarili at nababahada ito sa mga komento na kanyang naririnig galing sa mga tao sa kanilang nayon dahil sila ay nagsasama ng hindi pa kinakasal. Dahil sa pangyayari, ang Provincial Chief of Police ay nasuspinde kabilang na ang 4 pang police officer na inaresto dahil sa kapabayaan sa kanilang tungkulin. Samantala ang Interior Minister ng South Korea na si So Chong-hwa at ang National Police Chief noon ay voluntaryo nang nag-resign dahil sa ginawa ni Woo Bong-kun.